Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti po lamang namin na ibahin ang pangalan para na rin po sa kapakanan ng may-ari ng kwento. Pakinggan natin. Long weekend. Kung kaya't pinatos ng magpinsang sina Samuel at Kaloy ang isang imbitasyon ng kanilang kaibigang taga San Bartolome. Sumakay sila ng jeep at bumiyahe at bumaba sa palengke kung saan nag-aantay ang kanilang mga kabarkada na sina Gimo at Kadyo. Sa looban pa raw ang bahay ng dalawa at kinakailangan pa nilang maglakad. At habang tinatawid nila ang pilapil ng palayan, ay may itinuro si Kaloy. Ay, ano yun? Pare, tingnan mo, ano yun? Parang ibon. Isang itim na ibon na kasing laki ng manok ang nakita nilang nakahandusay sa mga dayami at nilapitan ito, ninagimo at sinipat. Mukhang buhay pa, anunsyo ni Gimo sabay dampot sa ibon. Mukhang baka binaril to. O parang binaril eh. Itinaas niya ang ibon upang hanapin ang sugat at kanilang matanto ang rason kung bakit ito nakahandusay. Matapos tingnan ay wala silang nakitang tama ng bala. Bagkus ay may taga ito sa may katawan. Nako! Ang sarap i-adobo niyan! Sambit ni Kadyo sa kaibigan. Tawa naman ang isinagot ni Gimo at hindi na nga niya ibinalik ang ibon sa lupang pinagkuhaan niya. Binitbit niya ito patungo sa bahay niya na nasa gitna ng palayan. Dumiretso naman silang magkaibigan sa papag na nasa ilalim ng mangga, habang tumayo naman si Samuel upang tulungan si Gimo sa pagluto sa ibon. Akma nang tatagpasin ni Gimo ang liig ng ibon nang tapikin siya ng kasama. Pre, tingnan mo, parang iba yung mata ng ibon. Parang sa tao, nasabi ni Samuel. Dahil sa tingin niya ay tila nagmamakaawa ang titig ng ibon. Pero alam naman niyang hindi nagkakaroon ng komplikadong emosyon ang mga mata ng ibon, sapagkat tao lamang ang may kakayahan yun. Natawa naman si Gimo sa sinabi ni Samuel.
Baliw. At walang habas na itong tinaga ng itak ang liig ng ibon. Tumilapo ng ulo nito sa ilalim ng sangkalan at kasabay ng pagtilamsik ng maraming dugo. Biglang kinilabutan si Samuel sa nakita. Bumalik na lamang siya sa mesa at hinayaan na lamang niya na balatan ni Gimo ang ibon sa may puso. Maya-maya ay napuno na rin ng mabangong amoy ng luya at tanglad ang paligid dahil sa pagluto dun sa hayop. Nakalimutan na rin ni Samuel ang kaninang hilakbot dahil naging abala na siya sa pakikipagkwentuhan. Habang tumutungga sila ng emperador, binigyan sila ni Gimo ng tig-iisang mangkok ng niluto nito at nilagay nito ang kaldero sa kanilang gitna para sila na mismo ang sumandok doon kung gusto pa nila. Sarap na sarap nilang nilasap ang mga buto-buto ng ibon habang pinagkukwentuhan ang kanilang mga chicks at ang lokal na politika. Masaya ang kanilang kwentuhan. Nang walang ano-ano ay may dumating na isang dalaga bandang 5:00 ng hapon. Napahinto agad sila dahil magandang dalaga. Sa mistisahing mukha nito at magandang postura na naaaninag kahit balot ng balabal ang katawan. Mababanaag sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Naligaw ka yata, miss. Ano pong may tutulong namin? Magalang na tanong ni Gimo. Naghiyawan naman ang mga kaibigan ni Gimo dahil may kakayahan naman palang maging ugaling maginoo ang taong ito. Ngapon po, may nakita po ba kayong itim na ibon? Kanina pa kasi ako palibot-libot dito para hanapin ang ibon. Sambit ng dalaga. Napatingin sila sa kaldero at matalino naman ang babae sa pag-aanalisa ng kanilang mga kilos. Mabilis na lumapit ang babae sa may kaldero at doon bumakat ang matinding takot sa mukha nito. Sabihin nyo, hindi ito ang itim na ibon. Sabihin nyo. Pagmamakaawa ng dalaga. Walang nakaimik ni isa sa kanila. At muling nahagip ng mata ng dalaga ang poso kung saan nagkalat ang mga balahibo ng itim na ibon. At wala sa sariling lumapit ito upang siguruhin na sakto ang balahibo sa hinahanap na itong ibon. Biglang napalawd sa lupa ang dalaga nang makumpirma. At
At sa boses na puno ng bighati ay napasambit ang dalaga. Itay. Hindi naman alam ng magkakaibigan kung ano ang sasabihin sa dalaga. At ang kanilang pagkabigla ay nahaluan ng kilabot nang napatingin sa kanila ang dalaga na may mga matang umaapoy sa galit at nagmistula itong ibang nilalang. Parang umunat ang itsura nito at naglakihan ang mga ugat sa mukha. Paano nagawa sa kanya to? Hindi masamang nilalang ang tatay ko. Hindi siya kailanman naging masama. Namawis ang palad ni Samuel. Alam niyang hindi maganda itong napasukan nila. Miss, patay na po yung ibon ng mapulot namin. Pagsisinungaling ni Kaloy. Wala nang buhay nung makita namin sa palayan eh. Dagdag pa nito. Sinungaling! Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo. Babayaran nyo ang ginawa sa aking ama. Lumuluhang hinablot ng babae ang lahat ng balahibo at inilagay sa bulsa nito. Dinampot din nito ang mga buto ng ibon na nakakalat sa mesa. At nang wala nang matira, ay tahimik na rin itong umalis. Hayaan na nga natin. Hayaan mo na nga. Loko-loko ata yung babaeng yan eh. Hayaan na natin. Mukhang may sayad sa utak yan. Sambit pa ni Gimo, sabay tawa. Napatawa na rin si Kaloy dahil nga nakalayo na ang babae. Ipinagpatuloy nila ang kanilang inuman at nakaubos sila ng 3 long neck buong gabi. At lahat sila ay may hangover kinabukasan. Sa kabila nun ay nakauwi naman silang lahat ng maayos. At nakalimutan na nila ang babae hanggang sa biglang nawala si Gimo. Makalipas lamang ang 1 linggo, hindi na ito nakita pa ng kanyang mga magulang at hindi na rin makontak ni Numan. Hinalughog ng mga tanod at kapulisan ang buong bayan. Subalit, wala na talagang Gimo ang nagpakita pa. Pagkatapos ni Gimo, ay bigla ring nawala si Kadyo. Nawala ito na parang bula. At dahil dun ay kinabahan na si Samuel. Nang ang pinsan naman niyang si Kaloy ang sunod na nawala. Nagbalot na si Samuel ng kanyang mga gamit at nagtungo sa kanyang tiyuhin na isang pulis sa may South Cotabato, kung saan malayo sa trahedya ng ibon. Walang pamilya ang tiyuhin ni Samuel, kaya mag-isa lang ito sa buhay. May maliit itong bungalow sa gitna rin ng palayan. At madaling naka-adjust si Samuel sapagkat mabait naman ang mga taga-Cotabato sa kanya. Nakahanap din siya agad ng trabaho
bilang kargador sa bayan. Naka-6 na buwan na si Samuel sa may Cotabato ng isang hindi pangkaraniwang tagpo ang naganap. Pero hindi naman ito pinag-isipan ng kung ano ni Samuel, sapagkat ang naganap ay nagkaroon ng maraming ibong itim ang nakadapo sa mga kable ng kuryente. Patungo ito sa bungalow ng kanyang tiyuhin. Kung sa bagay, marami naman talagang ibon ang dumarayo rito, kagaya ng mga migratory birds na napapadapo kung saan-saan. Sakay ng kanyang motorsiklo ay walang muwang na nagbaybay siya ng daan patungo sa bahay ng kanyang tiyuhin. Ipinarada ang motor sa lilim ng malaking puno ng mangga na nagkukulay itim na dahil sa mga itim na ibon na nakadapo ron. Pero sa kabila nun ay wala pa rin napapansin na kakaiba si Samuel. Kahit ang ilang pasahero ng mga bus na dumaraan dun ay napapaawang na lamang ang bibig tuwing makikita ang tanawing iyon. Walang muwang na naglinis ng bahay si Samuel, nagluto ng hapunan at saka kumain. Bandang 8:00 ay nagpaalam na ang kanyang tiyuhin na aalis muna dahil duty nito ng gabing iyon sa presinto. Inabala naman ni Samuel ang sarili sa panunood ng mga video sa YouTube. Hanggang sa may narinig siyang may mga dumadapo sa bubungan. At maya-maya pa, ay parang may mga pakpak ng pumapagaspas. At saka pa lamang siya kinabahan. Sinarado niya ang mga pintuan ng bahay at maging ang mga bintana ay siniguro niyang sarado ang mga ito. Ngunit sa kabila nun ay parang dumami ng dumami ang nakakalas sa bubungan. Parang unti-unting nagigiba ang bubong ng bahay. Hindi niya malaman kung ano yung kumakalas ko sa taas at nayayanig ang yero at bubong nito. At wala nang nagawa pa si Samuel kung hindi ang napasigaw na lamang nang biglang bumulusok pababa ang biga at mga yero ng bubong. At tumambad sa kanyang harapan ang mga taong walang saplot, ang mga nahulog sa sahig mula sa bubungan. At bukod sa mga tao, ay may mga ibon din na naging mga tao bago bumagsak sa sahig. At kumikinang salangis ang mga hubad ng katawan ng mga ito. At namumula ang mga nang-uusig na mata. At hindi nakawala sa kanyang paningin ang pamilyar na babae na naghahanap sa ibon nung hapon na yun.
punong-puno ng matinding puot ang mukha nito. At ilang sandali pa, biglang may tumayo isang lalaki. At pumagit na ito na parang pinaka-leader ng grupo. At saka nagsalita. Ni minsan ay hindi kami nagkaisa ng ganito para bigyan ng hustisya ang aming kalahi. Aminado naman kaming masasama kaming nilalang. Ngunit si Tatang Jose ni minsan ay hindi nang biktima ng tao. Namuhay siya ng marangal at walang sinaktan na tao man o hayop. Kung kaya't ang hindi namin matanggap ay noong oras na ang matanda naman ang nalagay sa alanganin, ay hindi nyo man lamang siya pinakitaan ng awa. Alam ni Samuel ang kanilang nagawa at wala na siyang kawala. Ano pa man ang sabihin niya, hindi na mababago ang kanyang kapalaran. Kaya sa kanyang pinakamapagkumbabang boses ay humingi na lamang siya ng tawad. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nangyari. Sambit ni Samuel at mabilis ding nalusaw sa hangin ang mga sinabi niya nang sinugod siya ng lahat ng naroon. Kanya-kanyang dakma at kagat. At sa dami ng mga ito ay wala talagang natira sa kanya, dahil kahit munting talsik ng dugo ay nilinis pa ng mga dila ng mga ito. At nang makitang wala nang matira kahit isang butil mula sa katawan ni Samuel, ay nagsipagliparan ng mga ito bilang ibon, maliban na lamang sa natirang 3 na siyang nag-ayos ng bubungan. Pagkabalik ng tiyuhing pulis ni Samuel ay hindi na nito nakita pa si Samuel. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po
isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po Ma'am Helen kasama isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy. Shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera. Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa. Shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi. Shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea. Shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.